Thank you po, Pastor. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon at tayo sama-sama naman pong mag-aaral ng kanyang mga salita sa umagang ito. At bago po ang lahat ay nais ko munang batiin ang mga ina ng tahanan ng Happy Mother's Day po. Tunay nga po na ang kanilang pagmamahal ay isang bagay na hindi kailanman masusuklian. Hindi po sumusuko sa lahat ng mga sakripisyo sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya, maging sa kanilang mga asawa. Kayo po ay isang tunay na inspirasyon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Ang sarap pong magpuri, sumamba kanina, di ba? Damang-dama mo ang banal na espiritu. Gaya nga po nung mga nakaraang linggo na tinuro sa atin ni Pastor. Hindi lang po inabot ata isang buwan mahigit yun. Yung pagtuturo ni Pastor ng tungkol sa banal na espiritu. Nawa po ay naunawaan natin o naintindihan natin ang kahalagan ng banal na espiritu. Kung ano ba ang banal na espiritu, kung bakit kailangan natin ang banal na espiritu, kung bakit ba pinagkaloob sa atin ang banal na espiritu. Bakit ba huwag nating hadlangan ang banal na espiritu sa ating mga buhay? At kung bakit kailangan mapuspos tayo ng banal na espiritu. At marami pa pong iba. Mahalaga po ang banal na espiritu sa ating buhay dahil ito nga po ang kapangyarihang ipinangako ng Diyos upang maipamuhay natin ang buhay Kristiyano. At masunod ang mga utos ng Panginoong Hesus. At maipaimumuhay lang po natin ang buhay Kristiyano kung tatanggapin ng bawat isa ang kapuspusan ng banal na espiritu. Hindi lamang po dapat tanggapin ang banal na espiritu. Kailangan din po nating matutunan ang lumakad at sumunod sa Kanya. Ito po ang susi sa pagtatagumpay natin laban sa kasalanan at sa mga hilig ng laman. Kaya dapat pong asamin ng lahat na mabautismuhan at mapuspos ng banal na espiritu. Bakit po? Dahil po tayo ay mga anak na ng Diyos. At yan po ang pag-aaral natin ngayon sa araw na ito. Dahil tayo ay mga anak na. At ito po ay mababasa natin sa Juan 1, talatang 12 hanggang 13. John 1, verse 10 to 13. Ang sabi po dito, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha niya sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Amen. Purihin po Panginoon at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay narito muli sa iyong harapan, papakumbaba, humihingi ng kaunawaan upang maunawaan namin ang iyong mga salita, ang iyong mensahe sa umagang ito, kung bakit nga ba kami ay naging anak mo, Panginoon. Tunay nga po na ang layunin mo noon pa, Panginoon, ay kami maging anak mo. Bagamat kami ay nagkasala, Panginoon, ay patuloy pa rin gumagawa ng paraan upang kami makapanumbalik sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon. Maraming salamat sa dakilang katapatan mo, Panginoon. Nawa ang mensahe mo sa araw na ito, Panginoon, ay magbago sa aming mga isip, Panginoon, at muli maintindihan namin ang lahat upang kami lumago sa aming pananampalataya. Maraming salamat pong muli. Ito pa ang aming samot dalangin na may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Ang karapatan ng pagiging anak ng Diyos ay hindi po para sa lahat ng tao.
kundi lamang sa mga sumampalataya at tumanggap sa Panginoong Hesus, ang salita na dumating at naging tao. Siya po yung salita, ang Panginoong Hesus. Noon pa man, bago pa likhain ng Diyos, ay andun na po ang Panginoong Hesus. Kasama po siya sa lumikha sa atin. Ang mabigyan nito ay ang maibalik ang tao sa panimulang layunin ng Diyos sa paglikha. Nilikha ng Diyos ang tao upang maging anak niya at makasama ito sa walang hanggan. Ang layunin ito, karapatang ito, ay naiwala ng unang tao, yung pagiging anak nga ng Diyos. Ito yung sinasabi itong karapatan. Ito po ay naiwala ng unang tao, si Adan, nang ito ay mapaakit tungo sa pagsuway sa Diyos. Dahil dito, ang lahat ng kanyang lipi ay isinilang na nakihiwalay na sa Diyos at sa mga layunin nito para sa tao. Ito ang dahilan kung bakit kinakailangan dumating ang Panginoong Hesus, ang salita, na siyang ikalawang Yahweh, nakasama ng Diyos, nakapantay ng Diyos, at na Diyos. Siya ay naging tao upang tayo ay tubusin at maibalik sa Diyos at sa layunin ng Diyos. Atin pong itong suriin ng higit. Ano nga ba ang kahulugan ng pagkakabalik natin sa pagiging anak ng Diyos? Una po, naibalik na tayo sa Diyos at sa kanyang mga layunin. Ang sabi po sa Genesis 1, verse 26 to 28, ito po ang layunin ng Diyos para sa tao. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Take note po isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magparami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Yan po, tao nga po. Tiyak po ang layunin ng Diyos ng likhain niya ang tao sa kanyang wangis at larawan. Ito ay tinalaga niyang mabuhay ng walang hanggang. Mga siwa sa daigdig, natatahanan niya, ng mga nilikhang, kasama yung mga nilikhang makalangit at ng mga tao. Yun po ang unang layunin ng Diyos. Yung magkakasama sila dito sa lupa, at ang mga tao, maging ang mga nilikhang makalangit. Yun talaga ang nais ng Diyos sa umpisa pa lang ng kanyang paglalang. Ito ay pinabahala niya sa tao at inatasan itong magparami at punuin ang daigdig. Naiwala nga po ng tao ang karapatang ito at nang mapaakit siya sa tungo sa pagsuway sa Diyos. Gaya nga po ng ginawa ni Adan, sumuway siya sa utos ng Diyos nang kainin niya ang bunga ng punong kahoy. Sa halip na mabuhay ng walang hanggan, ito ay namamatay. Sa halip na pangasiwaan ang daigdig, ito ay pinagsamantalahan at winawasak. Sa halip na manatili sa wangis at larawan ng Diyos, iba po ang kanyang ginagawa at inilalarawan. Ito ang naiwala at naibabalik sa tao kapag ang isang tao ay nagbabalik loob sa Diyos at nananampalataya sa Panginoong Hesus. Siya ay nabibigyan ng karapatang maging anak muli ng Diyos at lumakad sa kanyang mga layunin. Tingnan po natin ito. Tao po ang namamahala sa daigdig. Ito po ang sinabi ng Diyos. Sabi sa Hebreo 2:5-8, hindi sa mga anghel ipinamahala ng Diyos ang sanlibutan kanyang
lilikhain ang sanlibutan aming tinutukoy. Sa halip ay ganito ang sinasabi ayon sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahon siya ginawa mong mas mababa kaysa mga anghel. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. At ipinasakop mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Mababasa din po natin yan sa Psalms 81 ata yun, kung di ako nagkakamali. Sinabi po ng Haring David. Kaya nakatalaga na po yung sinabi po dyan. Kaya nga po mula sa plano ng Diyos, sa darating na panahon, ang tao ay mamamahala sa mundo at hindi ang mga anghel. Kahit nilikha ng Diyos ang tao na mas mababa kaysa mga anghel, hinirang ng Diyos na ang tao ang mamahala sa kanyang mga nilalang. Nakasaad po dyan. Sila ang mamamahala sa mga nilalang, sa mga lahat ng nilalang, mga hayop, mailap man o maamo, sa mga ibon sa himpapawid. Sila po ang mamamahala nito. Ang ating nakita ngayon ay ang ginawa ni Kristo at ang kanyang tinapos sa gawa sa krus. At ito po ang ating dakilang pag-asa, yung kanyang pagbabalik. Sa pananampalataya ay ating tinan sa hinaharap ang mga pagsasakatuparan ng Diyos sa kanyang plano para sa sangkatauhan. Itinakda niya na ang mundo ay ipapailalim sa tao, hindi sa mga anghel. Gayunman, ito ay hindi para sa lahat ng tao, kundi doon lamang sa mga taong pinapaging banal ni Kristo. Isa pa po, titingnan natin, tao ang mamamahala sa daigdig. Sa Hebreo pa rin, sa Hebreo 2, verse 13 to 18. Sinabi rin niya, ako'y mananalig sa Diyos, at tugtog pa niya, narito ako at ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad niya ay may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahoy inalipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ay mga anak ni Abraham. Kaya kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang pinakapunong pare, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap. Si Kristo ay nagkatawang tao upang kanyang daigin ang kamatayan at ang dyablo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang anak ng Diyos ay naparito upang tulungan ng tao, hindi ang mga anghel. Kailangan niya pagtiisan ng tukso upang tulungan ang sinumang tinutukso. Siya ang ating mahabagin at matapat na punong saserdote. Ang kanyang kamatayan ay sapat para sa lahat, subalit para lamang ito sa mga tunay na nananalig sa kanya. Hindi lahat ng tao ay makikinabang sa kanyang tagumpay sa dahilan ng kanilang hindi pagsunod sa kanya. Magtiwala tayo sa ating dakilang saserdote na namamagitan para sa atin at tumutulong sa pagharap natin sa mga tukso. Siya ay nagtagumpay laban sa kamatayan at dyablo. Hindi na natin kailangan pang matakot sa dalawang ito kapag tayo ay nakay Kristo na. Amen? At dahil sa Panginoong Hesus ay una po, dahil sa Panginoong Hesus tayo ay lumaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Mababasa po natin yan sa Roma 5:12 hanggang 15. Sabi po dito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok
sa pamamagitan ng kasalanan. Dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago binigay ang kautusan. Kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi ituturing na kasalanan. Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay anyo na isang darating, subalit magkaiba ang dalawang ito dahil ang libreng kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Nang sumuway po si Adan sa utos ng Diyos, na huwag kainin ang bunga ng punong kahoy, ay pumasok po ang kasalanan. At ano po ang bunga ng kasalanan? Kamatayan. Pero ang kasalanan na natin ngayon ay dahil sa ating likas na kasalanan o sinful nature na tinatawag. Hindi yung pagkain ni Adan ang bunga ng punong kahoy. Ito ay dahil sa pamamagitan ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Kaya ang kalikasan ng kasalanan ay isang minanang kondisyon na nagdudulot ng kamatayan. Lahat po ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pagsuway ng isang tao ay nagdala ng kasalanan sa mundo dahil sa pagkakaroon ng likas na kasamaan at lahat ng tao ay nagkasala at nararapat lamang na tumanggap ng kaparusahang kamatayan. Dahil hindi natin maililigtas ang ating mga sarili mula sa ating likas na kasalanan, ay kailangang ibigay ng Diyos ang kanyang mahabaging biyaya. At ang biyaya nga pong ito ng Diyos ay dumating sa pamamagitan ni Kristo. At ito ang ipinakita sa atin ni Jesus nang siya ay mamatay para sa atin sa krus. Ang biyaya niya ay higit pa sa kasalanan ni Adan at higit pa sa lahat ng ating kasalanan. Bagamat hindi tayo karapat-dapat na tumanggap nito, ay ibinigay pa rin ng Diyos ang kanyang kabutihan at pabor sa atin. Ang saganang biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagligtas sa atin mula sa kamatayan, dala ng kasalanan. Ibinigay nito ang katiyakan na magagawa nating maghari sa buhay, sa ating buhay, sa pamamagitan ni Kristo. Isa pa po, dahil sa Panginoong Hesus ay pinalaya na ang Kristiyano. Ayon po sa Romans 8:1-4, sabi po dito, hindi ba na ano dyan? Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo, Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang panununtunan ng kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo ay hindi na tayo hatulang maparusahan. Sino ang hindi nahatulan? Ang mga nakipag-isa na kay Kristo. Ang mga sumampalataya na sa Kanya. Itinuring na tayong matuwid. Panawagan ito na magtiwala kay Jesus at hindi sa relihiyon o anumang gawa natin, kundi sa natapos ng gawa ni Kristo sa krus para sa atin. Sa pakikipag-isa natin kay Kristo ay pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay. Ang kautusan po ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. Dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao o ang tinatawag nating sinful nature, ang Diyos ang nag-aalis nito at nang isugo niya ang sarili niyang anak
sa anyo ng isang tao upang ihandog para sa ating mga kasalanan. At dahil sa Panginoong Hesus ay yung pangalawa po, wala na tayo sa ni Adan at naihanay na sa lipi ng Panginoong Hesus. Ito po, liping maka-Adan, liping maka-Diyos. Sa unang Korinto, 15, 44 hanggang 49. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit, ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Si Adan po ay nilikha ng Diyos galing sa alabok at hiningan nga ng Diyos upang magkaroon ng buhay. At ito ay nanglalangin ng Diyos ang tao. At ang huling Adan na sinutukoy po dito ay ang Panginoong Hesus na sinasabing espiritong nagbibigay buhay. Kaya kung paano ang katawan natin ngayon ay katulad ng kay Adan na nagmula sa lupa, nasabi po rito na darating ang araw na ang katawan natin ay magiging katulad ng kay Kristo na nagmula sa langit. At ito ay mangyayari pag tayo ay namatay na o kaya ay napasama tayo sa rapture. Pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At ang katawan natin ay mapapalitan na ng glorified, yung tinatawag na glorified, resurrected body. Di ba ang Panginoong Hesus nang bumangon siya mula sa mga patay, ay taglay pa rin niya ang katawan ng pagkatao niya. Taglay pa rin ang katawan sa kanyang pag-akyat sa langit at ganun pa rin sa kanyang muling pagbabalik. Ay makikita natin siya ng mukhaan, harapan. Kasi nga po, meron siyang katawan. Ito po ay glorified, resurrected body na po. Ang plano ng pagliligtas ng Diyos ay hindi lang para sa kaluluwa natin, kundi pati nga sa katawan natin, yung tinatawag ng glorified, resurrected body. Ang ating katawan ay babaguhin niya upang maging katulad ng katawan ni Kristo, yung katawang maluwalhati. Wala ng kasalanan, wala ng kasamaan, wala ng kalungkutan, wala ng alitan, wala ng sakit at pagdurusa. At kaya nga kung paano ang katawan natin ngayon ay katulad ng kay Adan na nagmula sa lupa, darating ang araw na ang katawan natin ay magiging katulad ng kay Kristo na nagmula sa langit. Hindi ko lang alam kung paano babaguhin ng Panginoon. Kung yung mga pandak ba, pandak pa rin. Kung yung mga chubby lang, chubby, ay magiging pang Miss Universe ang katawan. Di po ba? Yung pangit, kung magiging maganda, di po natin alam kung paano gagawin ng Panginoon yun dahil hindi pa nangyayari yun. Ano nga ba ang kahulugan ng pagkakabalik natin sa pagiging anak ng Diyos? Pangalawang puntos po, matutulad na tayo sa Panginoong Hesus. Hindi lamang po tayo iniligtas ng Diyos, manapa, tayo ay kanyang iniligtas upang katulad ng Panginoong Hesus, tayo rin ay malawalhati sa walang hanggan. Sa ganito, ang Panginoong Hesus ang panganay sa lahat ng nailigtas at nalawalhati. Ito ang pangwalang hanggang layunin ng Diyos para sa tao. Maging para kay Adan na nabigong makamtan ito. Kaya paano tayo inihahanda tungo sa kaluwalhatian? Ito po, paano tayo luluwalhatiin? Una po, babaguhin tayong ganap sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sabi po sa Hebreo 2, siyam hanggang 10. Subalit alam nating si Jesus, kahit nasa kaunting panahoy, ginawang mas mababa
kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa kanyang kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa mapamagitan ng mga pagtitiis, siya ay ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming tao patungo sa kaluwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangalaga sa lahat ng bagay, sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Yan po, tinalaga na po tayo sa kaluwalhatian. Dahil nga sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinadala niya si Jesus para sa ating lahat. Siya ay namatay para sa atin sa mga pamamagitan ng mga pagtitiis niya. Siya ay ginawang ganap ng Diyos. At tandaan po natin, sa pagiging Kristiyano, pagtanggap natin sa ating Panginoon, ay hindi lang po natin, hindi lang sa salita. Ang mahalaga po ay sa gawa. Dapat pinamumuhay natin kung ano ang pinamuhay ni Kristo noon. Kaya nga po tayo tinawag na Christian, Christ alike. Yan po ang ibig sabihin ng Christian. Kung ano ang pinamuhay ni Kristo, yun din ang dapat ipamuhay natin. Para tayo matalaga sa kaluwalhatian. Isa pa po, tinalaga sa kaluwalhatian sa Roma 8:15-17, sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kayo'y nakakatawag tayo sa Diyos, kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Marami po sa atin ang namumuhay pa sa takot. Takot sa kung anong mangyayari kinabukasan. Takot sa kaparusahan ng Diyos. Takot sa ating mga sakit. Di po ba? Takot sa sasapitin na kapamakan dulot ng kasalanan. Maghahari po ang takot sa puso natin kung magpapatuloy tayo sa pagrebelde sa Diyos o yung hindi po pagsunod o yung pagsuway sa Kanya. Hindi po binigay sa atin ng Espiritu na walang iba kundi ang Panginoong Hesus upang tayo gawing alipin na namumuhay sa takot. Ibinigay ng Diyos ang Panginoong Hesus upang tayo maging anak ng Diyos na nakatatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Sa oras na tanggapin natin ang Espiritu, ay tinanggap na rin tayo ng Diyos bilang mga anak niya. At kung tayo'y mga anak ng Diyos, tayo po ay tagapagmana niya at kasamang tagapagmana ni Kristo. Dahil tayo ay na kay Kristo na anak ng Diyos, kung ano ang turing ng Diyos sa Kanya, ay ganun din po ang turing niya sa atin. Sinasabi po dyan na tayo tagapagmana ng Diyos na kasamang tagapagmana ni Kristo. Ang pagmamahal ng Diyos kay Kristo ay nasa atin din po. Minamahal din po tayo ng Diyos. Ano daw ang nakasama doon sa kondisyon sa ating mga anak ng Diyos bago natin matanggap yung kabuuan ng mamanahin ng ating pagpapala mula sa Diyos? Sabi nga po sa verse 17, ano sabi sa verse 17? At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Hindi po hadlang ang pagtitiis o suffering para tayo ay makasunod sa Diyos. Hindi ito balakid sa plano ng Diyos para sa atin. Ito nga po ang tulay para makamit natin ang kagalakan at karangalan at kayamanang inilaan niya para sa atin. Sabi nga no suffering,
no glory. No crucifixion, no resurrection. Ito ang plano ng Diyos para sa kanyang anak na si Kristo. Yung no crucifixion, no crucifixion, no resurrection. Ito yung plano ng Diyos para kay Kristo. Ito ang plano ng Diyos para sa kanyang mga anak na nakay Kristo. At bilang mga anak niya, ay itinalaga na nga tayo sa kanyang kaluwalhatian. Isa pa po, matutulad tayo sa Panginoon. Sabi sa unang Juan 3:2-3. Pinag-aralan po natin ito sa midweek online. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Ano pa ang sinasabi dito pag-asa? Yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ito po yung sinasabi ni Juan habang nag-aantay tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Patuloy tayong sumunod sa kanyang kalooban, patuloy na nananatili sa Diyos, patuloy na gumagawa ng mabuti upang tayo ay mapasama sa kanyang kaharian. At matutulad tayo sa Panginoon ayon din sa Roma 8:18-23. Sabi dito, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin balang araw. Sapagkat nanapik ang sanglikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanglikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot yun ng Diyos. Gayunman, nagbigay pa rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi ito mabulok at upang makabahagi ito sa malawalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam natin hanggang ngayon dumarating ang sanglikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ito, kundi tayo mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. Sinabi dito ni Pablo na ang pagtitiis natin ngayon ay hindi po maikukumpara sa makakamtan nating kaluwalhatian pagdating ng panahon na siyang pag-asa ng bawat mananampalataya. At habang narito pa tayo sa lupa, tiyak makakaranas tayo ng kahirapan, mananampalataya man o hindi. Kaya kailangan nating magpakatatag, maging matapat sa Panginoon upang maging handa na tayo matulad sa Kanya pag tayo Kanyang kinaon o kinuha na. Kailangan magtiis tayo. Di ba may sabi sa Bible? Ang magtiis hanggang wakas at siyang maliligtas. At pangalawa po, dito pa lamang sa lupa, binabago tayo sa kasalukuyan upang itulad sa Panginoong Hesus. Ayan. Sabi po, namumuhay tulad ng Panginoon. Sa unang Juan 4:16-17. Nalalaman natin tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Amen. Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa. Ang nagpapatuloy na umiibig sa Diyos, sabi nga po diyan, ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos naman ay nananatili naman sa Kanya. Tayo mga tumanggap na kay Kristo ay hindi dapat matakot sa paghuhukom. Di po ba? Dapat lagi nga tayong handa. Dahil walang kasamang takot at pag-ibig ang dapat nasa atin. Pinapawi ng pag-ibig ang takot, ibig sabihin. Kaya dapat po, lagi tayong handa
sa muling pagdating ng ating Panginoon. Dahil patuloy tayong manatili sa pag-ibig sa Diyos. Dahil patuloy din naman tayong iibigin ng Diyos. Ano nga ba ang kahulugan ng, pangatlong puntos na po ito. Ano nga ba ang kahulugan ng pagkakabalik natin sa pagiging anak ng tao? Sa anak ng Diyos, Maghahari tayong kasama niya ang lahat ng mananagumpay. Gandang pangako nito, di po ba? Puro magandang mga pangako sinasabi dito ng Panginoon. Ang lahat ng mga pagbawing ito sa tao ay tungo sa layunin ng Diyos na makasama ang mga ito sa walang hanggan. Doon ay maghahari ang Diyos sa lahat sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at sa lahat ng mga hinirang. Paano ang daloy ng ginagawa at gagawin pa ng Diyos? Ito po, paano ang gagawin ng Diyos para makasama tayo? Lahat ng mananagumpay. Sabi po dito, sa una, iniluklok tayo sa kalangitan kasama ng Panginoong Hesus. Niluklok pala tayo sa kalangitan kasama ng Panginoong Hesus. Ayon po sa Efeso 1:18 hanggang 21. Naway liwanagin ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano inyong inaasahan sa kanyang pagkakatawag sa inyo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal at kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan din yon, ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Yan po, sinasabi dyan na ang Panginoon Hesus ang may kapangyarihan sa lahat. Bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat na maunawaan nating lubos kung sino tayo sa kanyang harapan bilang mananampalataya. Dapat na alam natin ang ginawa ng Diyos para sa atin at sa buong sangkatauhan. Kaya sinabi dito ni Pablo na ipagkaloob sa atin ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubusan nating makilala siya. Ibinigay na sa Panginoong Hesus ang lahat ng kapangyarihan sa lupa at sa langit. At sinabi niya mismo ito matapos siyang mabuhay na muli at iutos sa mga alagad. Bago iutos sa mga alagad ang Great Commission, pinagkaloob na ng Diyos Ama ang lahat ng kapangyarihan sa langit man o sa lupa sa ating Panginoong Hesus. Kaya siya na po ang may kapangyarihan sa lahat. Isa pa po, tayo ay nakaluklok na sa kalangitan kasama ng Panginoon. Ayon po sa Efeso 2:6-7. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating ng mga panahon ay maipakita nga niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dati po tayo ay patay sa mga bagay na ukol sa Diyos dahil sa ating mga pagsuway at kasalanan. Tayo ay namumuhay ayon sa ating laman o sumusunod sa hilig ng laman at pag-iisip. Namumuhay tayo sa ating mga sarili. Kaya nga po nang tanggapin natin at nakipag-isa na tayo kay Kristo, nagsisi sa ating mga kasalanan, tayo ay kanyang pinatawad dahil sa masaganang habag at dakilan niyang pag-ibig para sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa ating pag-iipag-isa sa Kanya, sa pamamagitan ng pagbaptismo ng tubig, kaya nga po lang gawa natin kahapon, ang pagbautis tubig, dahil po yung unang hakbang para makasunod ng Panginoon. Ang pagbabautismo po ng tubig ay
parang binabago na ang ating katauhan. Bago na tayo, bago na ang ating sarili, bago na lahat. Ito po ang paraan para tanggapin natin ang ating Panginoon. Pero hindi nga po ito nakakapagligtas. Dahil meron nga pong mga nababautismuhan at pagdating ng araw ay hindi nagtutuloy-tuloy. Hindi po ba? Kaya hindi po ito nakakapagligtas. Ito'y simbolo lamang at sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Dahil inutos po ito ng Diyos na magpabautismo sa tubig. Maging ang Panginoong Hesus ay nagpabautismo kay Juan Bautista. Di po ba? Tumatanggi nga po si Juan Bautista pero sabi ng Panginoon ito ang nararapat. Kaya dapat magpabautismo siya. Dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabautismo sa tubig, ay ito rin ang sagisag ng ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, sa pamamagitan ng pagsisisi ng ating mga kasalanan, pananatili sa Diyos, pagtitiis hanggang wakas, nananatiling tapat sa Diyos. Tayo po ay may kasiguruhan sa pangako ng Panginoon na tayo ay mamumunong kasama niya sa kalangitan. At pangalawa po, babalikan upang kaunin ang lahat ng mga nagsisampalataya. Ayon po sa unang Tesalonica 4:13-18. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira, ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Nakakaramdam po tayo ng kalungkutan sa tuwing may magpapaalam sa atin sa huling pagkakataon, yung ating mga minamahal, may namamatayan tayo, di po ba? Pamilya man ito, kaibigan, o kapitbahay, o kapatiran. Hindi po natin maipaliwanag ang lungkot na dulot nito. Nagluluksa po tayo, umiiyak. Pero hindi tayo malulungkot at magluluksa, tulad nga po ng sinasabi ng mga taong walang pag-asa. Sinabi nga po ni Pablo ang katotohanan ng muli nating makakasama ang mga mahal natin sa buhay na naniwala na namatay si Jesus at muling nabuhay muli. Sinabi rin ni Pablo na ang Panginoong Jesus mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Marinig ang pagtawag ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin po muna bago po tayong yung mga nabubuhay pa, yung natitira pa. At yung mga natitira pa nga po, yung mga buhay pa, yun ang titipunin sa alapap. Ibig sabihin yung tinatawag na rapture. Uunahin mo ng buhay ng Panginoon Yesus, yung mga namatay na sumampalataya kay Kristo. Pangalawa, yung mga natitira pa na sumasampalataya rin kay Kristo, yun ay titipunin niya sa alapaap, irarapture, at makakasamang sasalubungin ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Tandaan po natin yung mga sumasampalataya lamang po at nananatili sa Panginoong Jesus. Amen? At pangatlo po,
Ang mananagumpay ay maghaharing kasama ng Panginoong Hesus sa walang hanggan. Yan po ang gagawin ng ating Panginoon. Ayon po sa pahayag 24 hanggang 28. Ngunit para sa ibang mga taga-Tiyatira na hindi nakinig sa masamang katuruan ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalim na lihim ni Satanas, ito ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo bibigyan ng pasanin. Ngunit dapat kayong manatiling tapat sa akin hanggang ako'y dumating. Ayun, inuulit naman po, dapat maging manatili tayong tapat hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng tugod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayok. Ibig sabihin, binibigyan na talaga niya ng lahat ng pangyarihan, lahat ng authority. Ibinibigay ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin ng Ama. Yung nga po, yung authority sinasabi dito. Ibibigay ko rin sa mga magtatangumpay ang bituin sa umaga. Ano po yung bituin sa umaga na sinasabi dito? Ito po yung kanyang kaluwalhatian sa langit. Sila ang mga kasama ng Panginoon sa paghahari sa kalangitan, yung mga sumusunod sa Kanya. Kaya nga po, pinangakuan niya, mga magtatagumpay at makapagtitiis na sumusunod sa kanyang kalooban hanggang wakas ang pamamahala sa mga bansa. At ganon din ang bituin sa langit na ibig sabihin ay ang kanyang kaluwalhatian sa langit. Makakasama nila ang Panginoon sa paghahari. At sino po ang makakasama sa paghahari? Ayon sa pahayag 3:11 hanggang 21, sabi dito, sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Ganyan po. Gaya ng mga magulang, di ba? Pag dinidisiplina tayo mga anak, pinapalo din tayo. Ganun din po ang Diyos. Sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga kasalanan. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon na katabi ng aking Ama sa kanyang trono. Tulad po nga po isang magulang dinidisiplina ang mga anak. Ganon din po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Bakit tayo dinidisiplina? Dahil tayo ay mahal niya. At upang tayo ay mapabuti. Pagsisihan po natin ating mga kasalanan at talikuran ito. Sabi nga sa verse 20, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin nyo naman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kami magkasalo. Kung tatanggapin natin ang ating Panginoon sa ating buhay at sasampalatayo tayo sa Kanya upang ating maranasan ang malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Yan po ang nilalarawan ng masayang pagsasalo sa hapagkainan. Kaugnay pa nito ay may nakalaan siyang gantimpala. At ito nga yung sinasabi sa verse 21. Sabi sa verse 21, ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon, katabi ng aking Ama sa kanyang trono. Kaya nga po, tanggapin natin at sumampalataya sa Panginoon Hesus. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan at talikuran ito. Manatili tayong tapat hanggang wakas upang tayo makasama sa kanyang kaharian. Amen. At ito po ang hamon sa atin ngayong umaga. Sabi po dito, sa pang-araw-araw na pakikintransaksyon sa sanlibutan, maraming mga akit, mga paglilibangan, mga papangarapin,
at paggugugulan ng lakas at panahon. Sa lahat po ng mga ito, huwag nating iwawala ang nakamtan na. Ano po ito yung nakamtan na? Yung pagiging anak ng Diyos. Huwag nating lilimutin, huwag nating kalilimutan ang layunin ng Diyos. Ang sabi nga keep your eyes on the goal. Huwag ipagpapalit ang layunin pangwalang hanggan sa pangkasalukuyan at pansamantalang kalibangan ng buhay. Kung ito ay gagawin, tinitiyak ng Diyos ang tagumpay. Darating tayo sa wakas ng buo ang pag-asa at tiyak ang kalalagayan. At dumating man tayo roon ng pagod, dumating man tayo ng bugbog, o sugatan kaya, tiyak, wala tayong pagsisisihan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang dakilang layunin para sa ating umagang ito. Maraming salamat po sa lahat.